Tanda ng paggalang sa banal na espiritu sa katawan ng mahal na po kong Ching. Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Paano nga ba siya madarama? Paano siya lubos makikilala? At paano siya ganap mapaglingid-kuran? Samantalang hindi siya nakikita. Di mo siya mahawakan. Subalit ang wika nga niya, ang aking espiritu ay buhay. Kaya't kung tuwirang tatanggapin at kikilalanin, di nga kaya tuwirang magpatotoo sa inyong lahat. Mga mahal, halina kayo kay sarap sa piling ng Espiritong Banal. Kung hindi nga po sa piling ng Espiritong Banal, yan, tama lang yung sound na yan, anak, para naririnig din nila sa ano. Eh, malamang po na hindi nga ako maglingkod ngayon. Sapagkat habang nakataas po ang Biblia at nanlalagkit at parang gustong mangati, pinalik po sa akin ng Espiritu. Nang sabihin po ng aking anak na parang masama ang pakiramdam niya, sipon at parang maubo, masakit lalamunan niya, nung Martes ng gabi, hiniling ko tubusin ko na lang siya. Di, nung gabi po na yun ay nangati, pero hindi pa ako inuubo. At nung kahapon, nasabi niya hindi siya nakapasok, ako na lang, sabi ko, manalig ka na, ako na lang. Purihin po ang Ama. Ang naging dahilan na lamang ay pagpasok ko doon sa aircon, parang may pumasok na lamig sa likod ko. Kay bilis ng pangyayari, subalit, ano man ang tinanggap mo kung may galak sa puso mo, masaya mo pa rin tatanggapin ito. Buhay ba, Ama? At bakit po binahagi ito sa inyo? Yan ang pinakamahalaga, ang pagtanggap na may galak. Sapagkat kung tinatanggap mo at masama ang loob mo, hindi ka masisiyahan. Kaya't habang tinatanggap mo yan, sa pananalig at pananampalataya mo, na binubuhay sa iyo ng Ama, nagkakaroon ka ng iba yung pandama na hindi mo namamalayan, naiiba. Naiiba yung damdamin mo, naiiba yung kaisipan mo, naiiba yung pananaw mo sa buhay. Kaya't kung lahat lamang po kayo ay mabubuksan sa gayong pananaw, tunay nga pong hindi kayo mahihirapan. Buhay nga po ba ang Diyos? Hindi bagat kay hirap nung pag nangungusap ka parang mangangati at lalagkit ang laway mo. Pagkatapos ay maubo ka at parang gustong tumulo ng sipon mo. Pero nandun pa rin ang pagnanasa ng paglilingkod. Bakit po? Yun ang tinatawag na panawagan sa iyong hindi mo matutulan. Na kapag tinanggap mo naman at sinakatuparan mo, ang Diyos na naghahandog sa iyo at nag-aalay, siyang mangangalaga at magbibigay sigla't lakas. Kaya ang panawagan, hindi lamang sa paglilingkod ng manggamot, mangaral, kundi ang panawagan ay sa iba't ibang panawagan, na kung sa kabutihan ay sa Ama pa rin niyaan.
Sapat no ba ng Espiritu, doon pa rin umaasa? Yaon ang pakikipag-isa niya kung paano mo makikilala ang tunay na Diyos mong tinatawagan sa pamamagitan ng hindi mo nakikitang pinagtitiwalaan mong Diyos, Espiritu. Buhay nga ba ang Ama? Kaya habang ninanamnam mo siya, lalong marami kang pinagdaraanan. Habang dinadalisay ka naman, lalong dapat ay kumapit ka. Habang kumakapit ka, lalo naman tinutukso ka. Subalit habang tinutukso ka, lalo mong labanan siya. Buhay ba ang Ama? Kontrapabor. Pagka parang papawisan, hindi rin maganda. Pag nainitan, hindi rin maganda. Kahirap ng ganung pakiramdam, di ba ga? At binalik sa akin, mararamdaman niyo po kapag kayo'y inubo dahil nalamigan ang pulmon niyo. Lalamig ang inyong balat, lalagkit. Kaya tanong dapat doon. Pinagtatawanan ng iba yun, pero yun ang natural na gamutan na mula sa katalinoong mula sa Ama. Bagbabanyos. Ano? Para yung portion ng balat mo ay maging normal muli. Hindi laging naka-open. Sapagkat ang portion ng balat ay mayroong parang close open yan. May oras ang pag-close, may oras ang pagbubukas. So kapag may diferensya yung tao, halimbawa pinasok ng lamig, di naman po kayang ipaliwanag yan ng mga science. Sa science. Nagko-close open siya, so mag-iiba yung pakiramdam mo. Malamig na malagkit ang pawis mo. Kaya nag-iiba. Yun ang tinatawag na naiiba. So anong dapat doon? Kailangan yun ng kontrolin, baga. Paano makokontrol yun? Di po ba ang Diyos ang may likha ng balat? Ipagkaloob mo sa Kanya. At kung anong paniniwala at pagtitiwala mo, binibigay niya sa'yo. Buhay nga po ba ang Ama? Maliwanag na ang mga nagtitiwala sa Kanyang kapangyarihan ay talagang nahihiwagaan. Katulad nga lang po ng isang katauhan ng bago ako lumuwalay, nagpagalak na naman sa akin at nagbigay kasiyahan dahil pinatotohanan siya ay buhay. At ito po ang mga kaparaanan ng Espiritu para ikay lalong magtibay at magtiwala sa Kanya at manalig. Nasabi nga Apo, salamat po. Ako po ay kinausap na ng na mapopromote nga po ako sa August 1. Hindi baga tinura na sa iyo na manalig ka. Sapagkat ako po hindi makakapaniwala dahil 2 buwan pa lang ako. Kaya hindi ko po iniisip man lang na ako'y mapopromote. Ganyan po kumilos ang Diyos. Kapag ginusto niya, madali. Kung kaya kanyang itaas, kaya kanyang ibagsak. Buhay po ba ang Diyos? Alin naman po ang mas maganda? Katulad po nito, ba't pinagagalaw niya sa akin? Ang buhok ninyo ay hambing dito, di po ba? Nagugusot, sinusuklay. At habang naiinis ka sa pagsusuklay, lalong nagkakabuhol-buhol yan. Subalit suklayin mo siya ng marahan at patag ang isip mo, maluwag sa damdamin mo. Magaan mo siyang nasusuklay. Pero habang nagngingit-ngit ka at sinusuklay mo na, tingnan mo kung di ka nangalaglag ang buhok sa kapit ng kapit yan. Buhay ba ang Ama? Ano po ibig sabihin? Ganyan po yung ugali ng tao. Habang naiinis, lalong para kang nagsisiklab. Ngunit maging mahinahon ka. Tingnan mo kung hindi, ang lahat ay parang patag lang sa'yo. O sulong po, maligo kayo, at kayo nagmamadali, nagkabuhol-buhol ang buhok mo, at lalo mo sinusuklay. Nako, nagkasalubong na dyan sa dulo. Kaya bandang huli, tanggal ang buhok mo. Nang maganyan mo, ay, ang dami kong buhok na nalaglag. Sa kasalanan mo yan. Buhay ba ang Ama? Ano po ang ibig sabihin sa inyo? Huwag kayong laging nagmamadali. Huwag kayong laging nagdudumali. Kapag halimbawa mahuhuli ka, nagmamadali ka, kuminsan pag
mamadali mo, naiwan mo pa yung iba, balik ka na naman. Kailangan kahit na nagmamadali ka, yung isip mo nakapokus doon sa ginagawa mo. Nakabukas yung pangunawa mo na, halimbawa, malilate ka na, nakapokus yung isip mo doon sa, ano ba dala ko, ano ba yung mga dapat ko pandalhin, ano ba yung, hindi yung, naku, malilate na ako, dali, bandang huli. Kung kailan ka naroon sa malayo, tsaka chinek mo yung ano, ay, naiwan ko yung ano ko, balik ka na naman. Anong naganap sa pagmamadali mo? Mahal, ganyan po yung taong nagmamadaling gumaling. Naiinis. Gusto niya gumaling agad. Ayaw naman niyang gawin yung dapat ikagaling niya. Huwag po kayong magmamadali sa pagtawag niyo sa Ama na nagmamadali kayong bigyan niya na agad ng solusyon. Kailangan mataimtim po kayong manalangin at kailangan po ay magpakababa kayo sa Kanya. Huwag po kayo yung humihiling kayo, may paiyak-iyak pa kayo pero galit naman ang puso nyo. Ayaw po niya yaon. Mapalad po na nagpapaliwanag siya at nagbibigay pangunawa. Minsan, kaya ka na gugulo, nalilito, litong-lito, gulong-gulo, dahil na rin sa'yo. Wala namang may kasalanan dyan, kundi ikaw na rin mismo. Bakit hindi magsuri ang tao? O halimbawa, o sige, iniwan mo yung trabaho mo sa bahay para lang magtungo ka rito. Nakinig ka ngayon, gumanda isip mo, nakinabang ka. Pag uwi mo at ang iyong iniwan, ang iyong natunghayan, at nagalit ka, baliwala lahat ang iyong tinanggap. Buhay ba nga ma? Sapagkat, anong silbi nung ngayon lang maliwanag ang isip mo? Ngayon lang payapa ang isip mo? Ngayon lang maganda damdamin mo? At pag uwi mo'y iba na naman naging damdamin mo? Para ka namang nagtanim na nung dumating yung ulan namatay yung tinanim mo. Buhay ba nga ma? Dapat, habang tinatamnan kayo, mithiin ninyong magsitubo ito. At paano ang paraan para mangagtubo lahat yan? Ipangalaga nyo sa magbibigay buhay. Huwag sa inyo mismong sarili. Sapagkat pag pinanghawakan ninyo ang gawa ninyo at salita ninyo, doon masisira kayo. Ngunit kapag pinanghawakan nyo ang salita at gawa ng Ama, doon magtatagumpay kayo. Buhay ba nga ma? Kaya, ang matibay na pananalig at pananampalataya, hindi nagtitiwala sa sarili niya, kundi nagtitiwala siya sa Diyos Ama niya. At habang pinagtitiwala niya ang kanyang Diyos Ama, naniniwala siya sa kanyang magagawa at tinitiwala niyang tibay na tibay sa kanyang dibdib na may magagawa nga siya. At yan ang patotoo mga mahal ko. Kaya nga sinabi niya, ako ang daan ng katotohanan. Kaya't kapag nasumpungan mo siya, ibibigay niya sa iyo lahat ang katotohanan. Ang katotohanan kung paano ka magiging mapayapa ang pag-iisip, ang katotohanan kung paano kanya aaliwin sa iyong kalumbayan, ang katotohanan kung paano kanya palalakasin sa iyong pananampalataya, ang katotohanan kung paano kanya pasisiglahin sa pananalig, ang katotohanan kung paano niya pagtitibayin ang iyong pag-asa, at katotohanan para maligtasan mo ang lahat ng tukso sa iyong buhay. Buhay ba nga ma? Hindi lamang ang 100 ang binibigay niya. Ang 100 matwid ang tahakin mo at ibibigay na lahat ang tama at totoo. Sapagkat nasumpungan mo ang daan ng katotohanan niya. Buhay ba nga ma? Mga minamahal, kung may naramdaman ka at ang naramdaman mong ito ang pinahalagahan mo na, kinalimutan mo na ang kaloob ng Ama sa iyo, kinalimutan mo na ang pangako niya sa iyo, maghahari na ngayon ang damdamin at isip mo, sapagkat mananaig na ang pagkatao mo. Kailangan kalimutan mo yung nararamdaman mo. Kung naiinis kay, kalimutan mo. Kung nabubugnot kay, kalimutan mo. Kung nagagalit kay, kalimutan mo. Ano ang lalahanin mo? Ano ang dapat mong alalahanin? Ang pagmamahal niya sa iyo. Upang ang mangibabaway ang pag-ibig na naramdaman mo noong una na hindi na mamamatay pa. Sapagkat ito'y namamatay dahil lamang sa iyo bilang anak niya.
Ngunit at pasubali kung lagi mong bubuhayin ang pandamang ibinigay niya sa iyo, kailan may hindi mo na makaliligtaan ang sarap na naramdaman nung unang ipadama niya ang pagmamahal na ito. Buhay ba, Ama? Kaya kung natatangay ka sa mga kapwa-tao mo, halimbawa'y may narinig kang hindi maganda, may nagsabing hindi mabuti, labanan mo yan kung saan ka mahina. Sapagkat habang nilalabanan mo yan, lalo ka namang dinadarang. Para bagang pinagsisiklab ka at pinag-aalab. Ngunit huwag mong kalilimutan ang maalab na pag-ibig ng Ama. At doon magsisiklab din ang pagnanasa mong siyang damhin, huwag ang kapwa mo nang gagalit sa iyo. Buhay ba, Ama? Kaya kung yaon lamang ang magiging ganap sa tao, at ang lahat ay kakamti nito ng tao, wala ng taong makapagsasabing, dahil sa iyo, nabuwisit ang buhay ko. Dahil sa iyo, nagulo ang buhay ko. Dahil sa iyo, ikaw ang salot sa buhay ko. Sapagkat minsan man, hindi niloob ng Ama ang kapwa mo'y maging salot sa buhay mo, ang kapwa mo'y maging kalaban mo. Kundi ang nais niya, kapwa mo, ibigin mo. Buhay ba, Ama? Kaya kung lahat ng tao ay totoo at nakikipagtotoo, yan ang magaganap sa kanilang pagkatao. Ang kilalanin pang lubos ang Ama at madapamang tuwiran kapag habang nararamdaman mo siya, tumitibay, tumatatag ka, napapatotohanan mong buhay na buhay sa piling mo. Buhay bang Ama? Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Alalaumbaga, inuulit-ulit sa mensahe at pahayag, ang taong maramdamin laging nagkakasala. Sapagkat habang nasasaktan ka, pinagkakasalahan mo ang nananakit ng damdamin mo. Subalit kapag ang pag-ibig ng Amang nanahan sa iyo, walang makababawi doon, maliban siya. Kaya't sa kanya mo'y lagak, upang ang bawat araw mo maging kapakinabangan at kapaki-pakinabang sa buhay mo. Pagpalain kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Ayon kay Mateo. Lumapit ang mga alagad at tinanong si Jesus, "Bakit po ninyo dinadaan sa talinghaga ang inyong pagsasalita sa kanila?" Sumagot siya, "Ipinagkalob sa inyo na malaman ang mga lihim tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi ito pinagkaloob sa kanila. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana. Ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Nagsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng talinghaga, sapagkat tumitingin sila, ngunit hindi nakakikita, at nakikinig, ngunit hindi nakaririnig, ni nakakaunawa. Natutupad nga sa kanila ang hula ni Isaias na nagsasabi, "Makinig man kayo ng makinig, hindi kayo makakaunawa. At tumingin man kayo ng tumingin, hindi kayo makakakilala. Sapagkat naging mapurol ang isip ng mga taong ito. Mahirap makinig ang kanilang mga tainga at ipinikit nila ang kanilang mga mata. Kung di gayo, di sinsana'y nakakita na ang kanilang mga mata, nakarinig na ang kanilang mga tainga, nakaunawa ng kanilang mga isip, at nagbalik loob sa akin. At pinagaling ko sila, sabi ng Panginoon." Maliwanag. Di sinsana. Nakarinig ang kanilang mga tainga, nakaunawa ang kanilang mga isip, at nagbalik loob sa akin.
at pinagaling ko sila, sabi ng Panginoon. Sa makatwid, ang taong nakikinig at taong nakakakita ng gawa ng Ama sa pamamagitan ng anak ay napapagaling niya. Kaya kung tunay kayong nakikinig, sa salita pa lang gumagaling na kayo. Buhay ba ang Ama? Sapagkat nabubuhay ang iyong pananampalataya, nabubuhay ang iyong pag-asa, nabubuhay ang iyong pananalig dahil sa salitang tumitimo sa isip mo, pumapasok sa puso mo, nananahan sa katawan mo, kaya sumisigla ang buong bahagi ng katawan mo. Sa makatwid, mula ulo hanggang talampakan, kaya kang pagalingin kung tuwiran mong tinatanggap ang sayo'y naririnig. Buhay ba ang Ama? At bakit nga ba ginamitan sila ng talinghaga? Kaya't maliwanag na tinuran sa mga alagad, mapapalad kayo na ang lihim ay napabatid ko sa inyo at narinig ninyo. Sa makatwid, mapapalad pala ang mga hinirang. Mapapalad pala ang mga napili, sapagkat nabatid nila ang katotohanan at nabuksan sila sa katotohanan, kaya't ang bawat salita at ginagawa na mula sa Ama ay kanilang nawawawaan. Ngayon, kung isa kang napili o isa kang nahirang na hindi mo naintindihan, katulad ka rin ng walang naunawaan, paano ka masasabing mapalad? Dito ngayon nakapaloob ang pagtanggap at pagkilala, nakikita sa taong nagsasabuhay sa salita ng Ama. Buhay ba ang Ama? Kaya't kung papaano nagasgas ang gulong, nagasgas na ang talampakan mo, pati tuhod mo sa kakatungo ng kung saan dambaan at kaluluhod, wala pa rin silbit kabuluhan. Sapagkat wala kang pinagkaibahan sa taong lakad ng lakad na walang patutunguhan, yun yung mga taong wala sa ulirat. Gasgas na ang kanilang talampakan, gasgas ang kanilang mga panyapak, wala silang nawawawaan. Nais mo bang matulad sa kanila? Kung magkagayon, naisin mong ang natanggap mo ay manahan sa iyo at ang nakilala mong Ama ay wag nang mawalay pa. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Maraming panlilinlang ang kalaban, ngunit at pasubali, masigit na matalino ang Ama. Marami din siyang may pagkakaloob sa mga anak niyang totoo kung papaano ang gagawin upang ang talino at karunungan ay kamti nila upang malabanan ang mga mapanukso at mapanlinlang na kanyang kalaban. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sino nga ba ang kapag may nararamdaman ay hindi mayayamot kung minsan? Subalit kung alam mo ang Ama mo'y kaaliwan mo, ba't magpapatalo ka sa iyong pagkainis? Pumikit ka at hilingin mo sa Kanya, O dakilang aking Ama, ikaw ang aking kaaliwan. Batid mo ang aking nararamdaman, pumapasok ng kayamutan. Isip ko'y nalilito na sa mga udyok sa akin. Tulungan mo ako sa aking nararamdaman, pawiin mo lahat ito, at ikaw ang umaliw, ikaw ang madama ko sa aking kalooban. Sa gayon, hindi ako matutokso ng anuman. Buhay ba ang Ama? Pawang katotohanan, mga minamahal. Ang sabi nga, kung saan nakatutok ang isip mo, yun ang ginagawa mo. Kung ano laman ang isip mo, yaw nang nasasabi mo. Kung ano laman ang puso mo, yun ang nararamdaman mo. Sa makatwid, kung ang nararamdaman mo ay ang Ama, na siyang tuwirang nagmamahal sa iyo, paano mo nararamdaman ang puot sa kapwa mo? Paano mo pananaigin ito? Kaya't, yan ang patotoo. Kung ang nararamdaman ng tao ay Ama, namamatay ang damdaming pagkatao nila. So may inyong kapayapaan, pagharian, kayong lubos, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam,
Nekaramaniyahanak. Buhay ba ang Ama? Bata ka, makinig ka. Ang hiniling ni Apo Kunching ay ito. Sapagkat wala kayong kamalayan, dinudulog kayo. Ama, kung ang batang iyon ay pagagalingin mo sa iyong gampaning pinagkaloob sa dambana, sa kaloob mong biyaya na libre, na pinamamahagi ng libre, bukas, padatalin mo pa siya. Subalit kung hindi siya daratal bukas, patutong hindi siya gagaling dito. Kaya, kung matibay ang pananalig at pananampalataya mo, anak, halika nga. Oh, minsan ka palang hinipan kahapon, di ba? Naginhawaan ka na, di ba? Oh, naginhawaan ka, magtibay ka na. Sumunod ka na. Gusto mo bang gumaling? Gusto mong hindi mabulag? Sumunod ka. Kaya nga, sinasabi sa iyo, alisin mo sa isip mo yung kung ano-ano. Kundi ang itanim mo sa isip mo, gagaling ang iyong mata. Ngunit ang wika nga, hindi ngayon ura-urada pagdaka, kaya magbabata ka pa. Subalit, kahit saan mo dalhin yan, magbabata ka rin. Kung operahan man, sa palaran, kung ibibigay ang kagalingan, sa opera at hindi, gagaling yan. Sumayinyong kapayapaan. Sapagkat maniwala kayo't siya hindi, ang gamutang ito at gawain ito ay para sa mga walang-wala. Ganon kapag mahal ang Ama. Kaya't kung may gawaing pang mayaman, may gawaing pang mahirap. Ngunit, hindi lamang sa mahirap ang Ama. Sa mga taong tapat siya. Kaya ang sabi niya, ako ay ang Diyos ng mga buhay at di ng mga patay. Kaya't, sukong-suko na ba ang katawan mo at wala ka nang magawa pa? Tulad ng binahagi ng mahal na kapatid, pinakahuli niyong nahahanap ay ang Diyos. Hahanapin niyo muna lahat ang manggagamot at pag hindi na kayo gumaling, tsaka kayo maghanap sa Kanya. Pawang katotohanan. Sapagkat, kung walang magawa ang kapwa mo tao, na binigyang instrumento para magpagaling ng kapwa-tao niya, ang Diyos mong hindi mo nakikita, may magagawa pa kahit kanino. Sapagkat ang sinusukuan ng kapwa niya, siya hindi susuko kahit kanino. Buhay ba ang Ama? Kaya't, ikaw mismo ang sumuka. Hindi sumuka. Paano ka magiging makisuka? Ikaw mismo ang sumuko. At sa iyong pagsuko, tanggapin mo ang Diyos mo. Tapat sa buhay mo, totoo sa buhay mo, may magagawa sa buhay mo. Kaya nga, bulok na napapanauli niya ang pananariwa. Tama ba ga? Patay na nabubuhay pa niya. Sa iba't ibang kaparaanan, may daan siya't pamamaraan upang ibigay ang buhay. Ngayon, hinanap mo na ang magagawa mo, wala pang nagawa ang kapwa mo? Hinanap mo ang magagawa ng kapwa mo, walang naibigay sa'yo? Hanapin mo siya, may magagawa pa sa'yo. Mga mahal, pawang katotohanan ng sakit tinuturan, kaya nga't ang mga umaamin na sinasabing, Panginoon, wala po akong salapi, wala akong kakayahan. Sinusuko ko sa iyo ang aking buhay, bahala ka na. Sapagkat alam ko ikaw ang nagbibigay buhay. Tulungan niyo po ako. Tingnan mo, kung bubuhayin ka pa, mabubuhay ka. Sapagkat, hindi ka lang bubuhayin kung takda mo na talagang babawiin ka na. Ngunit kung ibibigay pa, lagi niyong tatandaan ang istorya ni Ezekias. Sinabi man ng Ama na ito'y mamamatay na. Ngunit, nang dahil ang gusto niya ay mabuhay pa, binawi ang salitang mamamatay na siya. Binigyan pa siya ng 15 taong buhay. Mga mahal, ang pagtitiwala ay walang bayad. Ang paniniwala ay di babayaran.
Gawin mong matapat sa iyong sarili, ang Ama mo ang magbibigay ng katapatan sa buhay mo. Buhay bang Ama? Kaya nga't maliwanag ang katotohanan, lahat ng tao'y nagmula sa sanggol. Ngunit sa bilang pagkasanggol mo, hindi mo alam kung kailan ka mabubuhay. Ngunit bakit inabot mo ang edad na ganyan? Sa makatwid, hindi ang iyong inang bumubuhay sa iyo't nakagabay noong pang bata ka pa lamang. Dili kaya'y dugo ka pa sa loob ng sinapupunan. Kundi, ang nagbibigay sa iyo ng buhay ay ang Ama mong dinasilayan. Kilalanin mo siya. Kapag nakilala mo siya, mararamdaman mo siya. O dili kaya kung hindi mo pa siya kilala at nakadama ka na sa kanya, tuwirang sasambitin ko sa iyo, may ibang mararamdaman ka. Sumayinyong kapayapaan, pagharian, kayong lubos, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay nga ba ang Ama? Kaya't ang wika niya, ulitin natin. Mapalad kayo sapagkat nakakikita ang inyong mga mata at nakaririnig ang inyong mga tainga. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at matutuwid na tao ang nagnasang makakita sa inyong nakikita, ngunit hindi ito nakita. At makarinig sa inyong naririnig, ngunit hindi ito napakinggan. Sa makatwid, inuulat na maliwanag ng Kristo sa panahon na yaon, na maraming propeta at totoong mga naging propeta na hindi nila nakita ang nakita sa panahon na yaon, ngunit bulag pa rin. Ngayon, hindi mo man nakita at wala ka pang nakita, kung magtitiwala ka, may magagawa siya. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Purihin, purihin, purihin po ang Diyos. Kanina, sabi ko, kung ano kalooban mo, maghari ka, manguna ka. Sapagkat masakit po pagka nauubo, talagang masakit. Parang nagagasgas ang lalamunan. Subalit pinanay ko ng inom ng tubig na maligamgam at nagpalaga ako ng mga dahon-dahon. Ayun po, medyo nagluwab. Pero nandun pa rin yung lagkit ng laway. Subalit ang sabi nga niya, ginagamit ko lamang ang katawan mo at hindi naman ikaw mismo. Kaya ang pagtitiwala ko po, makapangungusap ako. At eto po, salamat sa Diyos, salamat sa Kanyang paglingap. Kung kayo'y magiging totoo po, paglingap niya'y sa lahat, mararamdaman nyo kung kayo'y magiging totoo, tapat sa pagtawag. Naramdaman niyo po ba siya? Buhay nga po ba siya? Nang dahil buhay siya, kapag sumunod ka sa kanyang mga panukalang mabubuti, sa kanyang mga pangaral na totoo, mapapabuti ka, matatama ka. Wala namang banal, di po ba? May banal po bang tao? Subalit, naniniwala po ba kayong may taong nagpapakatotoo? Kapag kayo po'y nagpapakatotoo, maniniwala kayo. Ngunit kung di kayo nagpapakatotoo, hindi kayo maniniwala na may nagpapakatotoong tao. Sapagkat hindi mo ginagawa yung paano mong paniniwalaan. Buhay ba ang Ama? Kaya ang mga nagtitiwalang may totoong nagbago, sadya po. Sabi nga, ginawa kitang mangmang sa sanlibutan upang patalinuhin kita sa pananampalataya. Kaya kung mangmang po kayo sa palagay nyo, ngunit matalino naman kayo sa pananalig ninyo, aba, liligtas pa rin kayo ng Diyos nyo. Ng Diyos ng lahat. Diyos ng lahat. Tandaan po ninyo, Diyos ng lahat. Buhay ba ang Ama? Kaya, sa aklat ni Jeremias, sinabi sa akin ni Yahweh na pumunta ako sa Jerusalem at ipahayag ito sa lahat ng naroroon. Natatandaan ko ang iyong katapatan noong bata ka pa
Mahal na mahal mo ako nang tayo'y bagong kasal. Sinundan mo ako sa gitna ng disyerto, sa gitna ng lupaing walang tanim na anuman. Israel, ika'y akin lamang. Ikaw ang pinakamainam na bahagi ng aking ani. Pinahirapan ko. Pinahirapan ko ang lahat ng nanakit sa iyo. Pinadalhan ko sila ng mga kaguluhan. Akong si Yahweh ang nagsasabi nito. Pakinggan ninyo ang pahayag ni Yahweh, mga anak ni Jacob, sambahayan ni Israel. Sinasabi ni Yahweh, ano ba ang nagawa kong kamalian at ako'y tinalikda ng inyong mga magulang? Sumamba sila sa mga walang kabuluhang Diyos-Diyosan. Kaya sila'y naging walang kabuluhan din. Hindi nila ako naalala, gayong ako ang nagpalaya sa kanila sa Ehipto. Pinatnubayan ko sila sa mahabang disyerto, sa mga lupaing bakubakot maburol, sa mapanganib at mapanglaw, na dakong walang nagdaraan at nananahan. Dinala ko sila sa isang lupaing masagana upang tamasahin nila ang kayamanang iyon. Ngunit dinungisan nila ang ibinigay kong lupain dahil sa karumal-dumal nilang mga gawain. Di man lamang nagtanong ang mga saserdote, nahan na ngayon ang ating si Yahweh. Di ako nakikilala ng mga dalubhasa sa kautusan, hindi sumusunod sa akin ang mga pinuno. Nangangaral ang mga propeta sa pangalan ni Baal, sumasambat naglilingkod sa mga Diyos-Diyosa. Mga minamahal, sino mga tinukoy na ito? Ang mga ninuno sa panahon ng mga Israelita, na kung paano hinango sa Ehipto upang pagtamasahin sa mabuting pangako ng Ama. Subalit, nang dahil si Moises ay nawala sa pakikipagtipan niya sa Ama at nang bumaba ay daladala ang 10 utos niya na inukit sa bato, nakita niya ang pagsamba sa Diyos, Diyos ang guya. Buhay ba ang Ama? Hindi lamang ang ribultong Diyos-Diyosan na tinutukoy ng Ama sa panahon ngayon. Maaring kung sinasamba mo at kinatatakutan mong mawala ang iyong mga bagay, ang iyong mga salapi na pinahahalagahan mo kaysa sa Kanya, Diyos-Diyos ang matatawag yaan. Kaya, paano mo siya nakikilala kung mas pinahahalagahan mo ang mga ito kaysa sa Kanya? Mga mahal, marami pa ang pinagtutuunan ng pansin ng tao. Katulad ng mga gustong gumaling pero hindi nila maiwanan ang hanap buhay. Unahin mo muna yung sarili mo. At pagkatapos na nakamtan mo yaon, tsaka mo alalahanin yung dapat mong balikan. Ngunit, kung may gagawing hiwag at himala sa iyo ang Diyos mo, huwag mo na siyang kalilimutan kung nakilala mo siya. Ngunit ibang mga Israelita, hindi nila nakita yung pagliligtas ng Ama. Sa mga tinahak nilang dilim na ang liwanag lamang ay yung binigay niyang liwanag ay alin? Apoy. Habang sila'y naglalakbay at hinawi ang karagatan upang sila'y makasadsyad makalipat sa dagat. At nang sila'y makahabol na, yung mga Ehipto, mga Egyptian, opo, tama, Ehipto, mga taga-Ehipto, na i-English Egyptian, mga Ehipsyo.
Mga taga-Ehipto. Yan, mga taga-Ehipto. Mali po ba, tama? Sa mga nagbabasa po ng Biblia, opo, eka. Sa hindi nagbabasa, ewan ko po. Kaya, ang sabi ko nga po kay Among kagabi, salamat sa inyong ginagawang pagdaragdag ng kaalaman, pagba-Bible study. Alam niyo po, bakit ba kumisan ay nagkakaroon ng hidwaan ng mga nanunungkulan sa kabanalan, naglilingkod sa kabanalan? Dahil sa pagalingan, paligsahan, payabangan, sipsipan. Hindi naman yun ang daan para kay maligtas. Ang daan ng katotohanan para maligtas kay katapatan at pakikipagtotohanan. Kaya ang gusto ng Ama, maglingkod kang matapat, hindi maglingkod kang paimbabaw. Buhay ba ang Ama? Kaya sa larangan ng paglilingkod, hindi kailangan sipsipan mo pa si ganito para ka naman linta. Hindi kailangan sumipsip ka kay Pedro, magpalakas ka kay Pedro, upang palakasin ka niya kay Kristo. Magpalakas ka mismo sa Ama mo. Buhay ba ang Ama? Kaya't kung ang mga totoong nananampalataya, totoong pananalig at pagsamba, sa Diyos sila nakikipagtotoo. Kaya't yung ginagawa nila ay tapat at totoo, hindi pakitang tao. Hindi pagmamapuri, hindi pagkuha ng lahat ng mga tungkulin, mga gampanin na wala naman inaalam, kundi para sumikat ang pangalan mo, sumikat ang pangalan mo, sumikat si pangalan mo. Ayaw ng Ama yan. Ano ang gusto niya? Makilalay siya, mapadama mo siya, huwag ang sarili mo. Kaya naman, yung mga gayon ang ginagawa, nahihirapan ng damdamin. Nagtatalo-talo, naglalaban-laban. Sinong nag-aaway-away? Yung mga hindi totoo sa gampanin. Buhay ba ang Ama? Subalit kapag totoo kayo sa gampanin, bawat isa sa inyo'y tapat at totoo, magkakaunawang kayo. Magmamahalan kayo, magkakaintindihan kayo, sapagkat magkakaisa kayo. Hindi kayo magpapagalingan, sapagkat ang Ama ninyong pinakikipag laban nyo, hindi ang kapwa nyo. Buhay ba ang Ama? Kaya, maliwanag niya sinabi, ang mga saserdote noong panahon na yon. Sino ang pinaglingkuran nila? Hindi siya sinanggunian. Yan ang marami. Lingkod ng lingkod, pasikat ng pasikat sa mga iba. Ayaw ko pong magtukoy ng iba at magagalit sila kay Apo Kunching. Subalit ang totoo noon, kayo nakababatid. Kailangan mo bang magpasikat kay Pedro, kay Juan, kay Petra? Hindi. Sa Diyos mo, magpakatotoo ka. Buhay ba ang Ama? Sapagkat, gaano man kadalas ang ginagawa mo para lamang purihin ka ni Juana at ni Petra, para lamang mahalin ka ni Petra at ni Juana, ngunit ang Ama mo ay nayayamot, hindi ka kalulugdan nito. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, ang paglilingkod ay kailangan sa puso, numonokal, hindi sa nguso. Ang paglilingkod ay hindi dapat ipagmarali, kundi dapat paging dapating maging tapat. Kaya nga, ito ang tinuran, mapapalad kayo na mga nakarinig at nakakita ng aking mga ginagawa at sinasabi, sapagkat marami ang naghangad nito, ngunit di nila nakita at di nila narinig. Sinong mga tinukoy niyon? Yaw ng mga unang panahon na nalilis siya sa kanilang mga ginagawa at sa panahon ng Kristo na akala nila'y napakagaling nila. Subalit, nagpapagalingan, wala silang galing. Buhay ba ang Ama? Kaya't ang lahat ng nagpakababa at tuwirang sumunod, sila lamang ang naging totoo. Mga mahal, yan ang katotohanan.
Ilang beses ka bang nananalangin sa maghapon? Huwag mong ipagmalaki yan. Ilang beses ka bang sumamba sa isang linggo? Huwag mong ipagyabang yan. Sapagkat kung di totoo at walang naiiba't nababago sa'yo, yun at iyon ka pa rin tao, sayang ang kapagalan. Kaya't gawing mabuti, makatotohanan, upang wag masayang ang bawat handog mo na alay sa pananampalataya. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Ama? Katotohanan mga mahal, mahirap itong tanggapin kung hindi nawawawaan at di paganap ang tatanggap. Subalit madali itong unawain at matanggap sa taong nagpapakatapat. Sapagkat kung tuwirang naramdaman na ang Ama, ang sisibol ay ligaya, hindi ang iba na damdaming katauhan lamang. Pagpalain kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya nga't ayon pa rin sa Kanya, pinapunta ni Yahweh si Jeremias sa pintuan ng templo at ipinasabi ang ganito. Makinig kayo mga taga-Huda na nagkakatipon dito upang sumamba kay Yahweh. Pakinggan ninyo ang salita ni Yahweh. Ang Diyos ng Israel, baguhin na ninyo ang inyong pamumuhay at kayo'y papayagan niyang manatili rito. Huwag ninyong dayain ang inyong sarili sa paulit-ulit na pagsasabing, ito ang templo ni Yahweh, ang templo ni Yahweh, ang templo ni Yahweh, ang templo ni Yahweh. Hindi kayo maliligtas ng mga salitang iyan. Magbagong buhay na kayo. Maging makatarungan kayo sa isa't isa. Tigilan na ninyo ang mga gawang makasalanan. Basahin niyo po ito. Gusto niyong matunghayan? Bakit ninyo paniniwalaan ang mga salitang walang kabuluhan? Ang kinamumuhian ko'y siya ninyong ginagawa. Pagkatapos, pumaparito kayo sa aking templo at sinasabi ninyo, ligtas kami rito. Bakit? Ang akin bang templo'y taguan ng mga magnanakaw? Nakikita ko ang mga ginagawa ninyo. Akong si Yahweh ang nagsasabi nito. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, yaan ang pasimulang paanyaya sa inyo kanina sa salita. Gaano man kadalas ang iyong pagsamba at pananalangin, sabihin mo ngang nakatahan ka na sa templo ng Diyos mo. Hindi yan ang templo, ang sarili mo ang templo niya. Sapagkat ang nais ng Ama, manahan siya sa iyo, huwag ikaw ang manahan sa templong naguguho. Natitibag, sapagkat ito'y batong tinindig laman ng tao. Ngunit kung titibay ang pananalig mo, ang katawan mo mismo ang pananahanan niya upang maging templo at tahanan niya. Samantalang ika'y anak na mahal niya. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Kaya nga, hindi maaring ikatwira ng tao, palasimba naman ako, paladasal naman ako. Kung 10 beses kang nagsimba, 20 beses kang nagmura. Kung 10 beses kang sumambat, 20 beses kang nagalit sa kapwa mo. Kung 10 beses kang nanalangin at 20 beses kang sumama ang loob sa kapwa mo, parang nagbabayad lang ng walang kwenta ang ginagawa mo. Sapagkat hambing sa tubo ng pautang at di mo nababayaran ng prinsipal, tubo lamang ng tubo
hindi ka makakaahon sa iyong puhunan. Buhay bang Ama! Tao, mahal ko kayo. Ginamitan ko muli ng talinghaga upang inyong mawawaan kung tuwirang kayo'y may pangunawa. Subalit ang may pandinig ay nakarinig at ang bingi ay hindi nga. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Gawin niyong tapat sa puso nyo at magiging tapat na mararamdaman nyo ang Ama nyo. Doon sa isip ay walang magiging kalituhan kayo, papayapat lilinis na ganap ito. Doon mararamdaman nyo ang pagkilos ng Ama nyo, buhay sa tuwina't hindi mamamatay kailan paman. Pagpalain kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Yamang kayo'y naririto, puso'y lagak nyo, samang mapagmahal sa tuwina, walang maliw siyang umaaliw sa inyo, nagbibigay ng marapat tao, madama mo na siya, ikaw na anak niya, natuwirang sumasamba, nang hindi masayang iyong panawagan, pagsambit na salita niyang mainam, puso mo'y maging lubos, tapat na ibigay, isip damdamin sa Kanya, at ang aking mga mahal. Magnilay kayo at magbulay, walang bagay ako ilalagak sa inyo, na makapagdudulot ng kasamaan. Kaya't ang nasa ko, magliwanag ganap kayo, mabuksan sa katotohanan ko, upang maramdaman nyo buhay na totoo. Pakalinisin ng isip ninyo, bakit nga ba binahagi ang Espiritu? Upang tuwirang manahan sa bawat isa, kaya't kay palad ng tumanggap na tuwiran, isipan ay mababago, puso niya magmamahal. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay bang Ama? Kapag isang lingkod ka, panghawakan mo yung salita ng Ama. At kapag nagsabi ka sa kapwa mo, halimbawa sinabi mo, tutungo ka sa kanya, hanggat kaya mo, huwag mo sisirain yaon. Huwag kang magdahilan, sapagkat alam ng Ama ang totoo. Ngayon, kung hindi mo kaya at talagang hindi mo kaya, humingi ka ng kakayahan. Kung maganda gagawin mo, ipahihiram niya pa yan. Buhay bang Ama? Sapagkat habang tumatanglaw kay, lalo kang nagliliwanag. Habang nagtatawid ka ng kapwa mo, lalo kang pinatatatag. At habang nagbabahagi ka ng marapat, lalo kang nagiging marapat at dapat sa kanyang pagtanggap. Sumayinyong kapayapaan, pagpalain kayo. Buhay nga ba ang Ama? Buhay nga po ba ang Ama? Salamat, nakaraos na naman.
Ang sabi nga po, ilang pong beses ko mang ipanalangin ang mga lingkod, tagasunod, pasyente, kung ako po ay nakikipagtotoo at yung dinudulog ko ay hindi, tatanggap ba? Sorry, my love. I'm sorry, my love. Kung di ka nakatanggap, sapagkat di ka naging ganap sa aking amang pinaglilingkuran. Magalak at magliwanag kung tuwiran mong tinanggap ang Diyos na sa akin sa tuwin ay tinatawa upang ako'y sa Kanya ay tumupad. I'm sorry, my love, kung dapat kang tumanggap na di mo natanggap. Suriin mo ngang ganap upang ika'y magliwanag. Buhay bang Ama? Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig umangkin at tanggapin. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Nais kung ito'y inyong matanggap. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Ito ang nais kong sa inyo'y matanggap. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig umangkin at tanggapin. Buhay bang Diyos? Alam niyo po, paano mo mapapatotohanan ang buhay na Diyos ay pinaglilingkuran mo at tinatawagan kung hindi mo mapapakita sa Kanya ang iyong pananalig na tapat?
At kung hindi mo naman gagawin ang pananalig na yaon, paano kanyang kalulugdan? At paano nga niyang mapapakita kung wala siyang gagawin sa'yo? Kaya't kung paano siya ay naghahanap sa'yo, ikaw rin ay naghahanap sa kanya, magpakita kayo kapwa ng hinahanap ninyo. Buhay ba ang Ama? Tama po ba? Walang pinagkaiba sa mag-asawa yan, ano? Pareha silang tahimik, naghahanapan. Pero nagbubulyawan. Hindi sila magkaintindihan kasi hindi pareha silang nagsasalita kung anong gusto nila. Nagkaroon pala ng isip silang dalawa. Bigla silang nag-usap. Ang sabi nila, bakit ba galit ka sa akin? Ba't ikaw din ay galit sa akin? Nagtapatan sila ngayon. Nagkaintindihan sila. Ginawa nila yung hindi nila dapat ginagawa. Di nagkasundo sila. Ganyan din ang nais ng Ama. Magtapat ka sa Kanya. Magtatapat siya sa'yo. Sundin mo siya. At sigurado, aaliwin kaniya. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Aba, mahirap naman sa'yo anak. Lagi na lang ako sumusunod sa'yo, sabi niya. Mula pa ng sanggol ka pa lang sa iyong ina. Dugo ka pa lang, inaruga na kita. Hindi mo yun nakita, sabi niya. Ngayon, nang magsimula kang manampalataya, tawag ka ng tawag sa akin, dulog ka ng dulog sa akin. Pag may binibigay ako, tuwan-tuwa ka. Pag hindi ko binibigay ang hinihiling mo, galit ka na. Abay, ganun ba ako? Kailangan anak, matuwa ka rin sa akin. Hindi puro na lang ako ang gusto mong matuwa sa'yo. Hindi naman nakatuwa-tuwa ang ginagawa mo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Nako, po, kung totoo ba yung sinasabi mo na yan, abay, buksan mo ang banal na aklat. Basahin mo kung di totoo yan. Sulong. Sige po. Bago ka maghanap sa kapwa mo, yung hinahanap mo, ay tingnan mo rin. Ano? Halimbawa, itong batang ito, gusto niya gumaling na. Ayaw pa niyang kilalanin yung magpapagaling. Gagaling ka ba, anak? Ha? Ayan, magandang sagot yan. Ilang araw ka na rito, itatanungin ka, buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kumusta ka na? Alam niyo po, ang nakapagpapalakas, ang pagtitiwala sa Diyos, ang pananalig na matapat na nagbibigay maaliwalas na pag-iisip. Totoo po ba yan? Alam niyo po kung hindi, sabi ko nga po, kanina sa aking alagad, abay, kung di ko nararamdaman ng Diyos sa buhay ko, hindi na talaga ako maglilingkod ngayon Dahil hindi ko naman po alam yon. Pag-aralan niyo po ha. Sabi po ng aking kabiyak ng puso ay, ubo ka na eka ng ubo kagabi. Ay, ganun ba ako? Hindi ko alam. Kasarap ng tulog ko. Pero, tingnan niyo po ha. Ubo raw ako ng ubo. Pero ako, ay hindi ko alam. Siya ang hindi nakatulog sa akin. Sa pag-ubo ko. Kaya ako'y natatawa. Bakit ka ako'y... kasi ubo ka na, hindi ko ka ako alam. Pero nung makagising, nung halimbawa po'y nagising ako, mananalangin, ubuhin, alam ko yon. Pero yung ako'y tulog na, hindi ko alam yon. Tingnan niyo po kabuti ang Diyos, ano? Sapagkat, ibinibigay mo sa Kanya yung sarili mo, pangangalagaan niya yun dahil gagamitin ka niya. O gusto niyo po bang kayo'y pangalagaan? Abay, gamitin niyo po yan sa maganda. Makabuluhan. Bigyan niyong kabuluhan ang buhay na pahiram. Hindi ang gusto niyo lahat na lang ng hiniling niyo. Pengi nga pong pera. Ayan anak. Pengi nga pong ulam. Ayan anak. Pengi nga pong kotse. Ayan anak. Ganun po ba ang Diyos? Po? Ganun po ba? Dapat huwag kayong ganon. Kung may hinihiling kayo, huwag kayo nagdaramdam, suriin niyo muna. Kapag nasuri ninyo, ba't hindi pa binibigay, suriin nyo pa. Kapag hindi nyo pa nasuri, manampalataya ka pa at masusuri mo. Kapag hindi ka na nampalataya, umayaw ka na, bahala ka. Saan ka ba pupunta? Buhay ba ang Ama? Mapagmamalakihan mo ba siya? May tanong po ako sa inyo, mapagmamalakihan nyo po ba ang Diyos? Hindi nyo mapagmamalakihan. Magtampo ka kahit buong buhay mo'y magtampo ka, bahala ka. Pero ang tanong, hanggang kailan ka magtatampo? Sige, talikdan mo siya, kalimutan mo siya, huwag mo siyang alalahanin. Ang tanong, hanggang kailan? Wala kang laban sa kanya, kaya sumuko ka na.
Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Pakatandaan po ninyo, ang pagsuko ay tanda ng kababaang loob. Kaya gawin mo ito at malulugod siya sa iyo. Pagpalain kayo. Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, humayo kayong taglayang liwanag sa isip at damdamin nyo. Manahang lubos ang paghahari ng Ama sa buhay nyo. Mabuksang ganap ang inyong pangunawa kung ano ang kaukulan at kung ano ang nararapat upang inyong matanggap ang karapat-dapat ninyong Amang tinatawag. Ang lahat ng pagpapala sa inyo'y kamtan, mga pagpapalang hindi kayang ibigay ng anuman at sinuman. Kaya't kung ito'y matatanggap ninyo at kikilalanin ninyong lubos siya, mapapatotohanan niyo ang buhay siya. Paano? Kung ayaw niyong kilalanin siya, mapapakita niya ba? Kung milala kang anak niya, pakikita niya, buhay at totoo siya. Pagpalain kayo. Bawal muna po ang bendisyon, ha? Kasi po ay baka mahawa pa kayo. Masaya na dapat. Sige.